2,421 pesos na solar and 4G CCTV camera para sa farm na pwedeng i-move sa buong farm. Yan, naglilipad sila ng CCTV. Para maka-assist na ma-address natin ang predator problem. May solar panel, CCTV mismo na dual camera. Basically, may dalawa siyang camera. May kasama na rin na SD card. At ang daming features na panalo. 360 degree tilt, night vision, at iba pa. Paano namin isinet up ito? At ang review so far? And then, meron din siyang feature na motion tracker. Tara! Unbox muna natin ang nabili ko na solar and 4G CCTV camera. Alaman niya, solar panel, camera itself, and SD card. May mga mounts na rin ito at tornilyo na kasama. May built-in na battery para sa gabi. Para sa gabi, kahit walang araw, makakapag-video. May SD card slot din at kasama na yan sa 2,421 pesos at ang SIM card. Halatang cheap material ang ginamit, given na waterproof di umano. Pero tignan na lang natin. Tinry ko paganahin kaso hindi ko ma-figure out. Anyways, gawin na natin kagad yung mount. Ang gusto natin, nakatindig siya at nalilipat. Paano? Makikita nyo. Namili kami sa hardware. Dito sana ako bibili ng GI5 kaso mahal pala. Magkano ang GI5 na DDoS? 1,700. Ay libo naman ang 2 inches eh. Semento at welding rod na lang muna ang binili namin. Nagdaan na lang kami sa junk shop para maghanap ng 2 inches na tubo kahit putol na. Nakakita naman kami at alam nyo kung magkano lang yan? 135 pesos. Ayos. Dumaan din kami sa bilihan ng lumang gulong para sa footing ng bubuhusan na semento. Ay mabait din eh, wag na daw bayaran eh. Inabutan ko rin ng pangmerenda, ayaw talaga. Thank you sir. Pag-uwi ay sa bahay na muna namin ibinaba. Sa garahe kami magwe-welding dahil maulan pa rin. Pinrepair ko lahat ng tools at mga kailangan na gamit. May gulong tayo, bakal, yung ating welding machine, barena, grinder. Unahin natin ang pagkakapitan ng mount ng solar panel at CCTV. Para dyan, nagputol kami ng angle bar at pinagdatig namin ang dalawa nito gamit ang welding. Hindi kagalingan ang welder natin pero ang ending, nagdikit din. Pinakinis ko pa yan at tae-tae ang pagkaka-welding. So yan na yun para sa didikitan natin sa CCTV mismo. Hindi kagandahan pero sige na, pwede na. Sinunod naman namin ang mount to solar. Sa pinakadulo ng tubo naman ito ilalagay. Na matapos, tinornilyon na namin ang mount ng CCTV. O di ba? Parang pro ang pagkakadali. At ang mount ng solar panel. Parang pro talaga. Ang footing naman natin. Kailangan natin gumawa ng magkakatikit na bakal para kakapit sa semento na ibubuhos natin dito. Nagputol ako ng mga bakal. Binutasan namin ng tubo gamit ang welding machine para maisuot ang mga bakal. 4 na bakal lang naman yan sa ngayon. And yun na yun. Basic, di ba? Hindi, joke lang. Mahigit 2 hours kami nakipaglaban dyan. Inimpis na namin ang mga gamit at pumunta sa farm. Okay, hinakot na natin yung mga gamit natin. Ang gulong, yung ating nagawa nito, yung ating camera. Mukhang hindi titigil yung ulan, kaya dudukutin na namin ito. Dito na lang kami sa gilid ng brooder house magtatayo nitong CCTV. Para hindi naman kami mabasa ng husto at dito sa may trapal kami maghahalo ng semento. Nilabel ko ang lupa na pagpapatungan ng gulong. Nilagyan din namin ng yero na konti ang CCTV kasi nga medyo mababa ang quality ng plastic. Para naman kahit paano ay mabawasan ang exposure sa ulan at sunlight na makakapagpagato dito. Hindi ko sure kung yun nga mangyayari pero yan ang ginawa namin. Pero syempre nasa ibabaw pa rin ang panel, obviously. So ito yung ating camera. Ito yung ating solar panel at may konting bubong. Ipinwesta na namin ang poste na may CCTV na sa taas. Naglagay kami ng suporta para tumayo siya na maayos. Nagamit din naman ng level bar. Grabe ang ulan, ayaw talaga kaming lubayan. Nagpapakita ang gilas na kagad ng CCTV oh. Sumusunod naman eh oh. Motion detection. Dinagdagan namin ng bakal ang paglalagyan ng semento.
Para kapit na kapit. Yan, level pa rin. Naghalo na kami ng semento. At binuhos na ito. Nilabnawan lang namin ng konti ang semento para aagos siya papunta sa loob ng gulong. Para sa ilang features, 2 camera lang ito. Okay, para sa ilang features ng camera. So basically, may 2 siyang camera. Yung camera niya sa taas, ini-split niya sa 2 video yung nakukuha niya, at ito yung nagro-rotate, ito yung sa baba. Yan. Then speak, pwede akong magsalita kahit nasan ako. Hello, hello, mic check, mic check. Oh, di ba? Di ba? Oh, mic check. Okay. And then meron din siyang feature na motion tracker na pag inonto ito, susundan niya yung pag may nakita siyang any object na gumagalaw. Tapos meron tayong light control. Pag inon ko ito, yan, mabubuhay yung ilaw. Tapos pwede rin naka-auto siya na kapag may na-detect siya, saka siya iilaw. Anyway, basta yun. At may off. And then pag may nakita tayong kahinahinala, bukod kay Jampol at kay Jaymon, pwede nating i-on yung alarm niyan at mag-alarm siya for 30 seconds. Ambulansya. Gamit lahat yan ang cellphone ko. At data na mismong CCTV. Ang galing, di ba? 2 araw pagkatuyo ng semento, ginrinder ko ang excess na tubo sa ilalim kasi tumutukod siya sa lupa at tumatabingi ito. Ipinwesto namin. At dahil nga umaandar ang mga padak ng manok ko at baka, dapat umaandar din, di ba? Ito ang itsura ng paglilipat namin yan. Napakadaling malipat ng 2 tao dahil sa bilog ang footing. Kaya anywhere, pwede ko siyang ipwesto sa farm. Ang galing, di ba? Sample footage tayo. Night vision. Not bad, kahit konti-konti lang ang ilaw. Sa umaga, decent naman siya at may sound din na napipick up. Motion detection at ang quality ng mismong vid. Decent naman para sa kanyang price point. Yun lang, peace.